Yo, what's up? So ito mga utol, dagdagan na naman natin ang inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito ay signs na basura yung partner mong lalaki. Okay? So ito, para hindi na rin kayo mahihirapan kung ano ba yung mga sinyalis na yung partner mong lalaki ay isa palang basura or pwede nang itapon, na which is hindi mo mapapakinabangan. Okay? At saka magbibigay lang ito ng sakit sa ulo or magbibigay lang ito ng stress sa'yo. So, ito ginawa ko yung topic na ito or yung content na ito na kung ano din yung mga sinyales based na rin sa perspective ng isang lalaki. Yes, na bilang isang lalaki na rin, na kapag may nakita kayo or kapag ganito yung mga pinaggagawa or yung karakteristik ng partner mong lalaki, ay for sure utol na isa itong basura na kailangan mo talagang itapon. Okay? So ito, huwag na nating papatagalin pa na yung una sa lahat ay walang trabaho. Yes. Well, actually, may mga ganito talagang situations na yung babae pa yung kumakayod or di kaya isang umaasa lang sa magulang mo. Yes, sa isang babae. So kapag ganito utol is kailangan mo nang itapon yung lalaking yan. Kasi yan po yung mga lalaki na mga tamad, batugan, or yung gusto lang umasa sa isang babae. Kasi ito mga utula in advance, kailangan nyo rin itong isipin na what if kung tumanda ka at saka hindi mo na kayang magtrabaho. So paano kayo ngayon? Biruin mo babae ka at saka siya ay lalaki. And then siya pa itong walang trabaho, siya pa itong humihingi sa'yo, siya pa itong palaging nanghihiram sa'yo. Ikaw itong panay bili ng mga luho niya, ng motor, ng mga pangangailangan ninyo. Kasi kailangan mo rin itong ibigay sa partner mong lalaki yung mga ganitong gawain kasi dyan kami nakaprogram That's why pinanganak kami sa mundong ito na malalaki yung katawan. Nature namin utol yan, na kami yung nagbabanat ng buto sa isang pamilya, kung paano itaguyod yung isang pamilya. So again, kapag walang trabaho yung partner mo, natamad or hindi naghahanap din ng trabaho, ibasura mo na yan. Okay? So yon. And then ito, yung pangalawa natin ay kapag naloko ka na. Yes, let's say naloko ka na once, twice, thrice, is wala na po yan utol. Huwag ka nang umasa na may pagbabago sa partner mo na lalaki na yan. Kasi for sure, kung ano man yung meron sa kanya, na mga pinaggagawa niya sa'yo, ay hindi na talaga yan magbabago. Karakteristik or pagkatao niya na po yan. So kung mag-i-stay ka pa sa ganitong klaseng tao dahil mahal mo, mahihirapan ka lang lalo. Okay? Dahil niloko ka na and then nag-stay ka pa. So that's why may mga paulit-ulit talaga na naloloko at saka naloloko na lang yung isang babae. Okay? So yun And then ito, yung pangatlo natin is may anak na sa ibang babae. Yes, isa rin ito na magpapahirap sa'yo. Na once na yung tinanggap mong lalaki ay may naanak na or may anak na sa dating kapartner niya or sa mga exes niya. Kasi magbibigay lang din ito sa'yo ng stress, lalong lalo na kapag nagsusuporta pa siya sa mga anak niya dati. Yes, kasi hindi po malabo utol na hindi sila magkakuntakan ng magulang ng anak nila. So kung ikaw mismo na babae, lalong lalo na kapag silosa ka, yes, ibasura mo na yung lalaking yan, lalong lalo na talaga kapag may anak na. Okay? Pero hindi po lahat yes, may mga lalaki din na kahit may anak na is still maging or naging responsable pa rin or gumagawa ng paraan na para hindi ka mabigyan ng pag-alala, lalong lalo na yung sa selos utol. So pero ganun pa man, mostly talaga is kapag may anak na yung lalaki ay magbibigay lang ito ng problema sa'yo. Okay? So yon. And then ito, yung pang-apat natin is hindi nakikipagkita. Okay? Lalong-lalo na sa mga LDR dyan na nagkakilala through online lang or sa mga dating apps. So until now, na let's say tumagal na kayo na hindi pa rin nakikipagkita yung lalaki sa'yo, na ayaw makipag-met sa'yo, is atrasan mo na dahil basura din po yung lalaki yan. Okay? So yon. And then ito, yung panglima natin is kung minsan lang magparamdam. Yes. Isa rin talaga ito na sinyalis na kung minsan lang magpaparamdam yung partner mong lalaki na kung kailan ka lang niya kontakin, kung kailan ka lang i-reach out, ay isa po itong basura. Yes, na kailangan mo na rin itong itapon.
Dahil ang lalaki na interesado sa'yo, na may pagmamahal sa'yo, ay araw-arawin ka nito or halos oras-oras ay may consistent siya na pagko-communicate sa'yo. So yan ha, kapag hindi talaga nagpaparamdam utol, may something wrong po dyan. Okay? So yun. And then ito, yung pang-anim natin is maraming bisyo. Yes. Like kagaya niyan is mahilig uminom, palaging umiinom, wala na nga trabaho. Siya pa itong panay gastos, inom ng inom. Yes, like kung di kaya is may sabong, mahilig sa sabong. Kung ano-ano pa dyan na mga sugal. Kasi once na mahilig sa sugal utol, ay hindi po malabo na magiging babaero yan or babaero talaga. So again, once na mabisyo, lalong-lalo na talaga sa droga, yes, ay atrasan nyo na po dahil basura po yung lalaking yan na hindi mo talaga mapapakinabangan. So yun. And then ito, yung pang-pito natin ay yung palamura. Okay na ba sa inyo mga utol na magkakaroon kayo ng husband or ng partner in life na palamura? Kasi palagi ninyong isipin din in advance na kung mag-anak kayo, lalong-lalo na ikaw na babae, is hindi ka nagmumura or hindi mo kahiligan na magmura, and then yung partner mo na lalaki is palamura, so maa-adapt po ito ng mga anak ninyo balang araw na magmumura at saka magmumura din yung mga anak ninyo. Lalong-lalo na din na yung partner mong lalaki ay minumura ka. Yes, na palagi kang minumura dahil nagpapakita rin ito utol na hindi kanya nire-respeto. Yes. So ganun pa man mga utol, in advance talaga palagi ninyong iisipin kung ano yung mga posibleng mangyari, lalong-lalo na dyan sa partner mo na yan na kung palamura or mahilig magmura talaga. Okay? Ito na po mga utol, yung mga sinyalis natin, actually, marami din po ito eh. Pero isa na rin ito sa pinaka-common na mga pangyayari or sa mga kaganapan, lalong-lalo na pagdating sa mga kalalakihan. Na once na may ganitong pinaggagawa yung isang lalaki or characteristic, ay kailangan nyo talagang atrasan. Dahil ito po yung mga klase ng mga lalaki na sila ay basura, nasakit sa ulo lang yung maibigay sa'yo. At saka yun na nga isang gagamitin ka lang din ng taong ito. Nahahantong lang din sa hiwalayan balang araw. Which is, ganun pa man ay masasayang lang din yung oras at saka panahon mo. Lalong-lalo na kapag may na-invest ka na sa relationship ninyo. Or lalong-lalo na rin sa lalaking ito. Okay? So that's why again mga utol, kapag ganito po yung mga sinyalis na pinapakita ng mga partner ninyo, huwag na po kayong mag-alinlangan na umatras dahil ganun pa man, kagaya nga sa pamagat natin, ay basura. So okay na ba sa iyo na magkaroon ng partner na basura? Ha? Sino po mga utol, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.